Ang tanong po ng marami ngayon, ay bakit na lang siya hindi umuwi doon sa kanyang sinasabi nga po na ang dami niyang alam at mismo meron siyang personal knowledge, no, ng paghatid ng mali-malitang pera umano kay dating Speaker Romualdez at maging dito sa mga middleman ni Pangulong Marcos. Takot na takot talaga siya, Ted. Whether we believe him or not, fear is subjective. Diba? Hindi naman natin pwedeng sabihin, huwag ka matakot, wala kang karapatan matakot. Kung natatakot isang tao. Number two, I've also said this before, hindi naman niya sinasabi yung mga video niya para mag-prosecute ng kahit sino. Hindi mo naman siya kailangan i-cross-examine. Sinasabi niya yun because sabi niya, takot ako sa buhay ko, kung may mangyari sa akin, at least part of the truth will come out. No? Hindi ko alam kung ba't hindi pa niya tinuloy-tuloy all the way. Part of the truth will come out. Now, yung mga authorities, yung mga legal authorities, would or should act on that. Kasi sinasabi nila, hindi ko na cross-examine. It's not time to cross-examine him. I-initiate mo yung investigation based on what he said, kung credible naman. Kung hindi ka naniniwala, that's another story. Pero hindi kailangan na nandito siya para ma-initiate yung investigation. Yun yung sinasabi ni Ombudsman Kailangan makita daw niya face to face dahil magke-chemistry test daw sila. Hindi kailangan yun. Hindi ginagawa ng Ombudsman yun. Na bawat testigo interviewin niya, I challenge him na gawin niya yun sa lahat ng nagrereklamo. Wala siyang time. And the law doesn't require it na mag-i-interview siya na face to face. Opo. Ito hong inyong witness lang. Ito ang alam ko. Ito. Go ahead. Sige sir, you're saying? Kalimutan ko na. Sorry. Attorney, yung kliyente po ninyo, di ba nga ang statement ng SILG, no, ang gobyerno, nakatira sa gated subdivision sa Lisbon, Portugal. And then nag-affidavit sa Sweden. No? So ang layo nun, ha? Napakalayo nun, no? Opo. So, ano ito, parang ang mga nagmamasid, parang may mga panlilito na nangyayari. Si Saldico, nag-Sweden siya para sabihin, no, hello, wala ako sa Portugal, nandito ako sa Nordic countries. Paano yun? I can only imagine na nag-drive siya. Kung galing siya sa Portugal, hindi like I said, di ko alam kung nasan siya. Hindi nga po, di ba? Hindi ba siya nag-stay sa Portugal talaga? Hindi ko alam. Okay. Hindi ko alam. Kahit lasingin mo ko, I will not be able to tell you. Hindi kasi namin maintindihan na kung... sir, sorry po kasi nagkakaroon na po. Ang iba po, no? Ang iba po kasi, sorry po, dahil nga dito po sa laki ng skandalong ito, yung iba po kasi hindi na maiaalis na magkaroon ng mali siya sa kaisipan at conspiracy theory na para bagang binibilog na lang ang ulo ng mga Pilipino para paniwalain na nandito siya and then, nandito pala, para magkaroon ng dahilan, ay hindi namin mahuli-huli kasi paikot-ikot yan eh. Parang ganun. Hindi ko alam kung paikot-ikot siya. But I get it na na-frustrate yung mga tao, but I can't help it. Kaya nga ayoko malaman eh. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!